naman itong bagong haharapin ni VP Sara kung saan nirekomenda ng NBI na kapakasuhan na si VP Sara. Dadamputin na ba si VP Sara ng mga pulis? Naku po. Ano ba ang rason kung bakit pakakasuhan nirekomenda ng NBI na kasuhan na si VP Sara? Dahil daw sa threat na ginawa ni VP Sara kay BBM, Liza Marcos at Martin Romualdez? Ano ba talaga, kuya? Yan daw ang konklusyon ng NBI after nitong nag-imbestiga. Talaga ba? Ganun na ba? Ito ang sabi, the National Bureau of Investigation has recommended to the Department of Justice, DOJ, the filing of criminal charges against Vice President Sara Duterte in connection with a controversial death threat against President Marcos Jr., First Lady Liza Marcos, and House Speaker Martin Romualdez. In a report by R.H. Giselle Ricafort, NBI Director Jaime Santiago told DZRH that the recommended charges against the Vice President involves grave threats and inciting to sedition. Last November 2024, in a virtual press conference, Duterte mentioned that she had arranged for someone to kill Marcos Jr., Speaker, and First Lady Liza if she herself gets assassinated. Malacanang then promptly classified the statement as an active threat and urged the Presidential Security Group to take immediate appropriate action on this. Kaya nga, nung nalaman ng NBI ay nag-imbestiga sila and they found out that there is a sufficient evidence to file charges against Vice President Sara Duterte in connection with the alleged threat. Nako po, ano ba ang mangyayari ngayon? Nako. Ano kaya ang gagawin ni VP Sara? Ano kaya isasagot ni VP Sara hinggil dito na kung saan noon ay pinag-usapan talaga itong virtual press conference. And in fact, yung mga ibang mga vloggers na nakasali sa virtual conference ay pinatawag din ng NBI, mga kabibig. Pero, di ba that time is there's a nagkasagutan sina Ombudsman Samuel Martires as ang Justice Department tungkol sa kung ano ang pwedeng gawin ng Ombudsman kay VP Sara. So ito kabibig, panoorin natin noong kasagsagan ng pangyayaring ito kung ano ba ang rekomendasyon ng Ombudsman dito. Well, ang NBI nagsabi na pakakasuhan na si VP Sara ng grave threats and inciting to sedition. Ano yung komento dito? Ito na kabibig. Aksyon ni Vice President Sara Duterte na dapat imbestigahan ayon kay Ombudsman Samuel Martires. May buwelta rin siya sa opisyal ng Justice Department na nagsasabing dapat disiplinahin ng Ombudsman ang Vice Presidente. Tinitingnan na rin ng Office of the Ombudsman kung ang banta ni Vice President Sara Duterte laban kay Pangulong Bongbong Marcos ay bagay na maaari nilang aksyonan. Ayon kay Ombudsman Samuel Martires, magagawa lamang daw ito ng kanyang tanggapan kung makikita na ang mga aksyon ng Vice President ay ginawa bilang bahagi ng kanyang trabaho. Pero sa ngayon, as far as we are concerned right now, we have not seen any acts of the Vice President that we should investigate. Well, we do not find anything that is in violation of one, the Anti-Graft and Corrupt Practices Act, of any of the offenses in the revised penal code that is in relation to the Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Ang pahayag ni wala silang nakita na pwedeng makasuhan or si VP Sara sa Ombudsman. Wala nga. Pero ang NBI may nakita. Pero ang Ombudsman wala. Ano ba talaga, kuya? Martires, kasunod ng sinabi ni Justice Undersecretary Jess Andres na may kapangyarihan din ang Ombudsman na disiplinahin at imbestigahan si VP Sara. Sabi ni Martires, kung ipipilit raw ni Andres na mag-imbestiga na rin ng Ombudsman, I would advise Josec Andres to shut up. Agoy. Ito yung trending na pinag-uusapan that time, no? Kasi alam naman ni Martires kung ano ang kung ano ba ang pwedeng i-sanction kay VP Sara. They found out na wala. 'Di ba?
to stop talking about the case, because one of the powers of the ombudsman is to take over the investigation of a case of any government investigative agency at any stage of the proceedings. Pinaalala ni Martires kay Andres ang nakasaad sa Section 15 ng Republic Act 6770 o Ombudsman Act of 1989 na may kapangyarihan ng ombudsman na imbestigahan at kasuhan ang kahit sinong public officer, empleyado, tanggapan o ahensya at maaari nitong i-take over ang investigasyon ng anumang ahensya ng gobyerno. Kasi halimbawa ngayon, she's being investigated for ETA, anti-terror law, and grave threats. Yeah. Pag ganun pong nature ng investigation, can you take over? If we find that the grave threats is committed in relation to office, are these grave threats done in relation to the performance of her duties as Vice President? If not, that would be personal. And we have no jurisdiction over these things. Hinihinga namin ang pahayag tungkol dito ang Department of Justice. Ayon kay Ombudsman Martires, bukod sa investigasyon na gagawin ng NBI at DOJ, pwede ring i-take over ng Ombudsman ang investigasyong ginagawa ng Kamara kay Vice President Duterte. Iniimbestigahan ng House Committee on Good Government and Public Accountability ang paggamit ni VP Sara ng 650 million pesos na confidential fund ng Office of the Vice President at Department of Education. We feel that we have jurisdiction over these cases, we can request Congress to please stop and we'll take over the investigation. Tama naman. We can do that, but as a matter of courtesy, we belong to different departments, branch of government. As a matter of courtesy, we'll tell Congress. Tugon dito ng chairman ng komite na si Representative Joel Chua, hindi investigasyon para sa kasong kriminal ang ginagawa nila. Sa amin kasi in aid of legislation. Aid of legislation. Kaya ngayon, si VP Sara ay pina-impeach. Yung nature ng aming ay in aid of legislation. Nagets nyo ba? Palagi lang sinasabi in aid of legislation. Oo nga, in aid of legislation. Pero ano nangyari? Bakit na-impeach si VP Sara kung in aid of legislation? Kaya nga sabi ng ombudsman, kung pwede kami na lang ang mag-iimbestiga kasi may rights pa ang ombudsman na magpa-impeach ng isang politiko, di ba? Kumbaga, magkaiba po yun. Dagdag pa niya, may separation of powers din daw ang hekutibo at legislatibo. Ang ama ng bise na si dating Pangulong Rodrigo Duterte ang nag-appoint kay Martires una sa Korte. So yun na nga mga kabibig, yun ang trending news ngayon na kung saan ay si VP Sara ay pakakasuhan. Recommended by NBI na pakakasuhan si VP Sara. Agoy, anong nangyari? Naku po mga kabibig. Naku. Ano ang iyong komento tungkol dito? Naku. Sabi ng mga netizen. Ito sabi lang kwenta, balik tayo sa Bicam. May nakatanggap na naman ng ayuda. Nice one NBI. Good job. Inirekomenda meaning dapat may magkaso. Ayaw nga ng Pangulong impeachment sa VP. Si Speaker Romualdez yan. 2025 midterm election mukhang nasa exciting part na yata. Pagkikulong mo na yung convicted sa Congress. Grabe naman to. Basura lang yan. Kakahiya, ahensya ng NBI na mamulitiko. Ano mo pong ganon? Ginagampanan lang po ng NBI ang kanilang trabaho. And they found out na pwedeng kasuhan si VP Sara ng grave threats and inciting to sedition. So yun ang kailang rekomendasyon. Depende na sa Department of Justice kung ano ang kailang gagawin.